Inakusahan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si dating Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano ng pagbaliktad ng ilang nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico para umano pahinain ang kaso. Pagdidiin ng Ombudsman, gagamitin pa rin ang mga testimonya. Nakatutok si Joseph Moro. Paniwala ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, wala nang iba kundi si dating Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi ng testimonya ng mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico. Posible na ang kampo po ni Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrekante ng APA? Siyempre. Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nagrekante yan? Ang binabawi nilang testimonya ang kanilang naunang pahayag na naghatid sila ng mali-malitang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, noong Speaker Romualdez at iba pa. Ang sinumpang salaysay nga ng tatlo sa kanila ay ginamit ng Ombudsman para imbestigahan ang pagkakasangkot ni Romualdez sa flood control scam. Sabi ni Remulla, gustong pahinain ni Romualdez ang kasong binubuo ng Ombudsman. The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Kumaga they're chipping away the... Oh, they're trying to do it. Yeah. They're trying to do it. They're desperate. Ang sabi sa GMA News ng mga dating bodyguard, tinakot sila ng Ombudsman na sasampahan sila ng patong-patong na kaso kung hindi sila pipirma sa inihandang affidavit. Pinabulaanan din niya ni Remulla at sinabing meron silang ebidensya na hindi nila pinilit ang mga dating bodyguard. These people, freely on their own, went with one of the Ombudsman people to go to the locations, and they were the ones who pointed at specific locations where they deliver the money. Ayaw nga nila ng protection kasi nga kaya nila yung sarili nila. Paano sila manatakutin? We're offering them security. May tumatawa pa nga May kinikilig pa nga habang pumipirma Tuwan-tuwa Mariin namang pinabulaanan ni Romualdez ang paratang na siya ang nasa likod ng pagbaligtad ng mga dating tauhan ni Ko. Ang pagbaligtad nila ay patunay umano na ang mga akusasyon ay hindi totoo at gawa-gawa lamang. Ayon kay Romualdez, haharapin niya ang mga aligasyon at dedepensahan ng sarili. Pero umatras man ang tatlo, sabi ni Remulla, gagamitin pa rin ng Ombudsman ang kanilang mga testimonya. Hindi aniya porke binawi ay hindi na totoo ang mga sinabi na nila. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Ang recantation is frowned upon by the courts. That is the way that the courts are supposed to treat recantations. Especially, ito nga, twice na nag-issue ng testimonies against Romualdez itong mga to. Afterthought na yan Ngayong tinalikuran na ng tatlong mga dating bodyguard ang kanilang mga salaysay dito sa Ombudsman, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posible na rin silang maging kapwa-akusado ni Romualdez at Co. They'll be charged. What charge, sir? To be part of the, as part of the, we will do it. We will, as one of the accused. Na-charge namin sila. In which case? That's natural. That's natural. Kasi nga, kaya nga hindi sila chinarge. Kasi nga, tumitestigo sila. Pag hindi sila tumestigo, di charge namin sila. Ako, accused na sila. Hinihingan pa namin ng pahayag ang tatlong bodyguard at kanilang abogado na si Levito Baligod. Pero dahil sa pagbawi nila ng mga testimonya, iniurong ni dating Senador Sonny Trillanes IV ang reklamong cyber libel laban sa apat na isinampa niya matapos ang aligasyong hinatiran din siya ng pera. Sabi naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo na naghain sa kanila ng reklamong oral defamation dahil din sa parehong aligasyon. Expected ko na ho yun na magre-recant sila because talagang from the very start, alam naman ho ng lahat ng tao na those stories that they're making up. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi siguro ganun kadaming demanda ang abutin nila. Halos lahat na binanggit nila, nagdemanda including myself Doon siguro sila naisip. And just to clarify, yung final ho namin sa Pasay, hindi po sila nag-a-appear. Ilang beses na po sinapina ng Pasay Fiscal's Office. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.